Guys, welcome back sa ating YouTube channel. At ito guys, magre-review tayo. Pag-usapan po natin, ano daw po, may nagtatanong po sa atin kung ano daw po yung pagkakaiba ng dalawa. GT30 Pro, yung bago po ni Infinix, 5G. At ang kanila pong GT20 Pro 5G. Ito guys, himayin natin kung ano ba yung difference bukod sa design. At ano po yung mga bago na nadagdag talaga sa kanila. So ito na nga guys, pag-usapan natin. Itututok na po natin sa camera para makita po natin ano. Ayan. So ayan na, umpisahan na natin ang ating update. Ito guys. Ito po yung kanilang yung case. Ito po yung GT20. Baka namimiss po natin ang GT20. At ito naman po ang case. Tingin ka din sa camera kasi. At ito naman guys, ang case ng bagong ano natin GT30 Pro. O ayan. Ang ilaw po niya ay ganan. Tapos ito naman po ang GT20 Pro. Ayan, sa mga ano Tapos ito guys yung actual naman. So ito, pakita ko naman sa inyo yung actual. Siyempre. Ito po yung ating GT20 Pro. Ang kanya pong ilaw ay dyan sa, siguro pamilyar naman po tayo dito. Tapos guys, ito naman ang design ng GT30 Pro. Guys, ito may mga ibang kulay ito Meron tong white. Ito pong hawak natin, ito yung ash. Yan. Tapos, meron din po itong limited edition, yung kulay black. Ang kulay black guys nito, ang ilaw po niya dito ay kulay red. So ayan, mas lamang lang po siya ng 1,000 doon sa mga, sa ano nito, yung dalawang variant. Kung may 14,000 dito, magiging 15,000 ng 256. At ang ano po nito, yung kanyang 512 na kulay black, magiging 16,999. So yun po guys ang difference sa presyo nito. At syempre para po naman dito kay GT20, ito po ngayon ay ano na lang 14,999. Ito po ang variant ito, 256 gig lang. So sa mga gamer dyan, ito guys, hawak natin ang official gaming phone ni Infinix. Ito po yung before at ito naman po ang bago ngayon. Ano ba yung pagkakaiba guys dito? Ito guys, pag-usapan na natin. Pagdating po sa screen refresh rate guys, itong dalawang ito, pareha sila naka 144 Hz po yung kanyang screen refresh rate at naka AMOLED display na po yan pareho. Ubuhayin nga natin to. So sana mabuhay, baka lobot to Ayan, check natin lobot. Para makita nila yung difference. Ayan. Pero guys, maganda dito kay GT30 naman, ito po ay merong 1.5K na resolution na naka-AMOLED display. So dito naman 144 Hz din, AMOLED display din. Pagdating po sa kanyang camera, ang camera po ng dalawa, pareho sila naka 108 megapixel po pagdating sa kanyang main camera. Ayan. So hintayin lang natin guys mabuhay ito para makita natin yung difference. So naka 0. Tapos guys, ito, yan na. Pagdating naman po sa processor. So sa chipset na ginamit po dito sa dalawa. Guys, itong si ay ginamitan to ng Dimensity A200 na naka 4 nanometer po yan, 5G processor. Yan, medyo malakas na rin po yun guys kaya ito naging official gaming phone nga po yan ng MPL. Tapos guys, itong bagong release naman na GT30 Pro. Ito naman po ay naka naka Dimensity A350. Naka 4 nanometer din at naka 5.5G. So yun guys, mas mataas po to, naka 5.5G na rin. At syempre A350. Pero syempre guys, ayon sa ating pag-research ay lamang talaga to ng ng mga 62% pagdating sa kanyang Antutu bench score. So alam naman natin yung speed niya, yung bilis. Tapos guys, ang sa mga nagwo-worry diyan na medyo umiinit daw ba yung ating phone. No worry guys kasi si GT30 Pro, ito po yung kanyang sa init, yan, may pangontra na siya. Tapos meron na rin siyang yung battery drain. So yun, mas matipid po sa battery ito. At syempre yung isa pa dito, yung mga lag free. So hindi naman tayo ganun nakaka-experience ng lag dito sa GT20. Pero guys, dito kay GT30 Pro ay mas na to kumbaga lag free, battery drain at saka yung heating. So yun po yung ating dito. O, di ba? Pero guys, siyempre maganda pa rin itong GT20 Pro baka gusto natin mag-avail nito. Naka-markdown na to. Pero yung nga lang, yung bago labas sa GT30 Pro ay mas mura din.
Kasi meron siyang 14,000, yung 13,999 at yung isa po nito ay 15,999. O ayan guys ang ating actual. Tapos pagdating sa video check natin. Ayan, para makita natin yung video nito. Guys, ito meron siyang may wide angle po yan, naka 0.6 yan. Pwede po tayo mag-take ng photo na naka wide angle. So ibig sabihin guys, ito hindi na natin kailangan lumayo. Gamit ang ating wide angle, di ba? Tapos hindi lang yan, dito kay GT30 Pro. So check natin yung mga bago dito. Ayan. So same naman din dito po kay GT20 naman, pagdating sa camera ganun din. Meron din siyang ayun sa video guys, napakaliwanag, pares kasing 108 megapixel to yung dalawa na to. Yun nga lang po pagdating sa video, ito pong si GT30 ay merong wide angle. So meron siyang 0.6. So ibig sabihin po na meron tayong 112 degree. So lalawak po yung ating camera. Then pagdating sa video resolution, parehas po silang merong smooth video naka 1080 at meron tayong 4K resolution. Dito po kay GT20, napaka-smooth po ng video natin dyan, naka 4K resolution. Pero dito po kay GT30 naman, so pagdating sa video, yan, nagpe-play. Check natin Guys, ito ay naka 4K resolution din. Meron din siyang 4K resolution at smooth. So napaka-smooth din ng video natin dito. Dito po kay GT30. Yung pagdating sa front camera at naka-video tayo, so siyempre para wala po tayo, patas tayo. Guys, ito pagdating sa video, yan. Ito pong si GT20 ay merong smooth video, naka 1080 60 fps pa yun, napaka-smooth. Kumpara natin dito kay GT30, pagdating po sa video, front camera po, pag-uusapan natin dito meron siyang 4K resolution, so mas mataas at 30 frame, hindi siya naka 60, pero at least mataas po, naka 4K resolution ang kanyang video sa front, di ba? Dito naka 1080, naka smooth. Yun po yung difference nila pagdating sa camera. Ayan na guys, yung mga highlights po natin dito sa sa dalawa. So ano ba yung pipiliin natin? Dito kay GT20, available pa rin. At ang bago pong release ni Infinix, ang kanilang GT30 Pro. Tapos guys, ito nga pala, yung isa pa rin bago dito kay GT30. Itong kanyang ito yung kanyang magnetic na na cooler. So yung cooling, ito kasi naka-mag-charge na rin yung bagong release nila. So ibig sabihin guys, habang nagko-cooling siya, nasaksak siya, ay nagcha-charge na rin po to. Ito po yung bago sa kanyang itong maganda sa kanya. So habang pinalalamig niyo yung phone natin, nagcha-charge po yan. So ipakita ko sa inyo na nagcha-charge talaga. Okay, ito. So ayan guys nagcha-charge po yan. So kita ba natin? Hindi naman. Check natin. Off muna. Yan, charge na. Tanggalin mo. So ito guys, nagcha-charge yan. Ayan. Ay hindi. Ito na yan. Yan, di ba? Hindi mo, naka-retail mode kasi ito Yan, Yan, ayan guys, nagcha-charge po yan. So ibig sabihin guys, yung kanyang cooler ay mag-charge na rin. Yan po yung bagong labas sa kanya, isang bago dito. Tapos hindi lang yan guys, yun nga po, dahil gumagana na nga po sa wireless, ito pong si GT30 Pro ay meron na ring wireless charging capabilities. So ibig sabihin, kahit anong mga gamitin natin, wireless, power bank, gagana po to. At the same time po, ito pong si GT30 Pro, ang nadagdag po sa kanya, pwede na rin po siya mag-share ng battery. Gamit po yung kanyang wireless, yung kanyang reverse wireless charging. So tatay po natin dito yung bypass. Sa bypass charging po, nandyan po yung mga reverse wireless charging. So pwede nating itry. Pakita ko sa inyo. Example, meron tong 50% pataas yung battery nito. Pwede maka-charge dito ang ibang brand. Any brand. So check natin. Para meron tayong
Ito guys, tatry natin. Guys, try natin ha. Ito. Ayan. Ayan guys, walang ano yan ha. Walang daya yan. Nagcha-charge po talaga. Itong nasa ibabaw. Nagcha-charge po siya. So, pwede siyang mag-share ng battery wirelessly. Gamit po yung ating GT30 Pro. O, diba? Guys, ito, yung nga lang, doon sa mga gusto mag-avail ng mga black daw nito. Yan po yung difference lang talaga dito sa mga ibang kulay. Dito sa white at saka dito sa gray. Yung kulay black ay kulay black lang at tapos meron siyang ilaw na pula. So, yun po yung Gaming Master Edition. Magdadag lang 1,000 ang difference sa presyo. Pero sa internal, parehas po sila. 256 at 512. So, yun guys, ang ating pinaka quick review dito sa kanilang GT20 Pro at ang kanila pong GT30 Pro na bagong release ngayon. Yun lang guys, sana ay nakatulong ako sa inyo sa mga gusto mag-avail ng dalawa na to.